Unti-unti, dahan-dahang inangat ni Paolo ang kanyang kamay. Parang mabagal na pelikula. Dumapo iyon sa pisngi ni Sam. Mainit. Totoo ang nararamdaman. At puno ng kuryente. Sam, mahina niyang bulong. Paolo, please. At doon, hindi na nakati si Paolo. Lumapit siya at tuluyang nang nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na malumanay sa simula at parang nagtatansya. Pero unti-unting lumalalim. Puno ng init at emosyon. Parang sa isang halik na yun, nailabas nila ang lahat ng pinigilang damdamin. Lahat ng hindi nasabing salita. Lahat ng takot at pagnanasa. At para bang tumigil ang oras. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Sa Makati, nakatayo ang isang matayog na gusali na tahanan ng isa sa pinakasikat na advertising agency sa bansa. Sa loob ng makintab na opisina, lahat ay nag-uunan sa pagiging pinakamahusay. Creativity, pressure, at ambisyon ang nagpapagalaw dito. At sa tuktok ng hirap at galing, dalawang pangalan ang madalas sabihin. Sam at Paolo. Si Sam, 28 taong gulang, ay parabang perpektong larawan ng tagumpay. Laging nakasuot, mamahaling relo, at ngiting parang kaya niyang bilhin ng mundo. Galing siya sa isang prominenteng pamilya sa Alabang. Lumaki sa luho, pinag-aral sa pinakamagandang eskwelahan. Pero sa kabila ng kanyang confident na postura ay may bitbit siyang sugat na hindi makita ng iba. 3 taon na nang nakalipas mula nang iwan siya at lokohin ng kanyang ex-boyfriend na si Marcus. Pero hanggang ngayon, nananatili ang lamig sa puso niya. Sam has mastered the art of shutting people out, lalo na pagdating sa usaping pag-ibig. Samantala, si Paolo, 26 na taong gulang, ay ibang-iba. Tubong Batangas, simple ang pinagmulan, at dala ang pangarap na makaangat sa buhay. Walang yaman pero may lakas ng loob. Hindi siya nahihiyang umukyat mula sa pagiging intern hanggang sa maging isa sa pinakamahusay na creative director ng agency. Sa tuwing kausap niyang pamilya sa probinsya ay dama ang pagmamahal at suporta. May boyfriend din siyang si Miguel, isang OFW sa Dubai. At sa loob ng 3 taon nilang relasyon, buo ang tiwala at pag-asa nila sa isa't isa. Sa opisina ay magkasalungat ang imahe nila. Si Sam, laging seryoso, perfectionist, at walang pakialam sa personal na buhay ng iba. Sa bawat presentation, ramdam ang kapangyarihan ng kanyang boses. Matapang, diretso, at walang pasensya sa mediocrity. Si Paolo naman ay masayahin, approachable, at kayang gawing magaan ang kahit anong brainstorming. Mahilig siyang magkwento ng mga karanasan niya sa probinsya. At kahit stressed ang lahat, siya ay nakakapagbigay ng tawa at ngiti. Dalawang mundo, dalawang ugali, ngunit iisa ang posisyon. Pareho silang creative director. At sa isang industriya kung saan ang idea ang puhunan, natural lang na sila ay nagbabanggaan. Ngunit sa ilalim ng ingay ng opisina, hindi nila alam na ang tadhana ay unti-unting naglalapit sa kanila.
Sa isang kilalang rooftop bar sa Makati, nakaupo si Sam kasama ang matagal na niyang best friend na si Yuki. Sa paligid nila, makikita ang mga ilaw ng syudad na parang bituin na bumababa mula sa langit. Ang mga tao sa paligid ay nagtatawanan, nagiinuman, at sumasabay sa musika na mula sa DJ's booth. Ngunit para kay Sam, tila lahat ng iyon ay ingay lamang. Ingay na hindi kayang takpan ang tahimik na lungkot na dinadala niya. Hawak niya ang baso ng mamahaling red wine. Ikot-ikot na pinaglaruan ng likod sa loob nito. Ayoko na ng commitment, Yuki. Malungkot niyang sabi. Halos pabulong ngunit may bigat sa bawat salita. Lahat ng lalaki, pare-pareho lang. Mga manloloko. Napabuntong hininga si Yuki. Sanay na sa paulit-ulit na pader na binabangga ni Sam tuwing magpupunta sa usapan ng love life. Sam, hindi lahat katulad ni Marcus, sagot nito. Diretso ang tingin sa kaibigan. 3 years na pre, kailangan mo na talaga mag-move on. Nagbuntong hininga si Sam. Ngumiti pero pilit. Move on? I moved on. Kaya nga ganito ako successful, di ba? Work lang. Walang gulo. Walang sakit. Pero walang saya. Mabilis na sagot ni Yuki. Sabay tagay ng baso. Alam kong kaya mo maging maligaya uli. Hindi mo lang hinahayaan. Tumahimik si Sam. Sa kabila ng matatag niyang imahe sa opisina, sa loob-loob niya, ramdam pa rin niya ang sugat na iniwan ni Marcus. Mga alaala ng mga gabing puno ng pangako. Dala pa rin niya ang takot na maulit muli ang lahat. Habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng syudad, sa isipan niya ay dumadaloy ang isang tanong. May pag-ibig pa bang naghihintay para isa sa katulad ko? Samantala sa isang maliit na apartment sa Quezon City, ay nakahiga si Paolo sa kama. Habang hawak ang kanyang cellphone, nasa video call kasama ang kanyang boyfriend na si Miguel. Sa screen ay kita ang ngiti ni Miguel mula sa kanyang dorm sa Dubai. May kaunting eye bags lang at halatang pagod sa trabaho. Mahal, miss na kita, sabi ni Paolo. Pinipilit ang ngiti kahit may bigat sa dibdib. Miss din kita, babe, sagot ni Miguel habang nag-aayos ng necktie. Konti na lang, uuwi na ako next year. Pag naipon na natin yung pang down payment sa bahay. Ngumiti si Paolo at tumango. Oo, excited na ako. Pangarap din ni mama na magkaroon kami ng sariling bahay. Ang sagap sa ng feeling nun. Pero nang matapos ang tawag at bumalik na ang katahimikan sa kanyang silid, napabuntong hininga si Paolo. 3 taon na ang lumipas simula nang lumipad si Miguel abroad. Sa una, puno ng excitement ang kanilang relasyon. Araw-araw ang tawagan, kulitan sa chat, at mga plano para sa hinaharap. Pero habang lumilipas ang panahon ay napapansin niyang unti-unti na itong nagbabago. Minsan, abala si Miguel at hindi makatawag. Minsan, siya mismo ang hindi makasabay dahil sa trabaho. At sa mga gabing tulad nito, kung saan hawak niya ang cellphone at walang kausap, dama niya ang lungkot at pagkawalay. 3 taon, pulong niya sa sarili. Nakatingin sa kisame. 3 taon na akong natututong mag-isa. Hindi niya pinagdududahan ang pagmamahal ni Miguel. Pero sa puso niya, may unti-unting puwang na nabubuo. Puwang na tila hindi kayang punan ng kahit gaano karaming pangakong konti na lang, uuwi na ako. At doon niya naisip, ano nga ba ang mas mabigat? Ang pangakong darating pa lang o ang katotohanang wala na siya ngayon? Mabigat ang tensyon sa loob ng conference room ng araw na yun. Nasa mesa ang mga papeles, laptops, at mock-ups para sa isang malaking account. Isang higanteng proyekto ng nagkakahalaga ng 50 milyong piso.
ang sino mong makakuha ng campaign na ito ay hindi lang kikita ng malaki prestige sa agency, kundi magiging susi rin para makilala sa buong Southeast Asia. At sa hindi inaasahan, ang dalawang creative director na pinakamagkasulungat, si Sam at Paolo, ang napiling magpartner. Pagpasok ni Sam, matikas ang kanyang itsura at may aura ng kapangyarihan. Tumingin siya kay Paolo na nakapolo at slacks lang. Simple pero maayos. Saglit siyang natawa, pero hindi sa magaang paraan. So, ikaw pala yung Paolo na yan, ani ni Sam. Nakataas ang kilay. I've heard about your work. Not bad for a probinsyano. Bahagyang sumikip ang dibdib ni Paolo. Sanay na siya sa pangmamaliit, pero iba ang dating kapag galing kay Sam. Isang taong alam niyang iniidolo ng marami sa opisina. Ngayon pa man ay pinili niyang ngumiti at manatiling magalang. Salamat po, Sir Sam. Gagawin ko po ang best ko para sa project na ito. Napakanuot ng noo si Sam. Hindi sir Sam lang. At sana hindi mo ako biguin. Sa loob-loob ni Paolo napangisi siya. Kung alam mo lang, Sam, matagal ko nang pinapatunayan na kaya kong tumayo kahit saan man ako manggaling. Habang lumilipas ang mga araw, nagsisimulang mapansin ni Sam ang pagkakaiba kay Paolo. Hindi ito ordinaryong empleyado. Oo, creative at matalino siya. Maraming fresh ideas na kahit siya mismo ay hindi maiwasang humanga. Pero higit pa doon, may isa pang bagay na tumatak sa kanya. Ang pagiging totoong tao ni Paolo. Sa opisina, kitang-kita ang maliliit na kabutihan na dala ni Paolo. Lagi may dalang extra lunch para sa mga office mates na madalas nag-overtime. Kahit hindi niya assignment ay sumasalo siya ng trabaho para tulungan ang mga nahuli sa deadlines. At siya na rin ang madalas mag-organize ng mga birthdays, kahit simpleng cake lang to, balloons at group card na nakakapagpagaan sa atmosphere ng opisina. Isang araw, nang makita ni Sam si Paolo na inaabot ang baon sa isang intern na walang makain, ay hindi niya napigilan magtanong. Bakit mo ginagawa yun? Malamig niyang tanong. Nakasandal sa mesa, nakahulikip-kip ang braso. Hindi mo naman obligasyon ng mga yan. Ngumiti si Paolo. Walang bakas ng pagod sa mukha. Kasi, Sam, naniniwala ako na kapag ginawa mo ang mabuti sa iba ay babalik din yun sa'yo. Natigilan si Sam. Sandaling hindi siya nakapagsalita. Sa lahat ng taon na lumipas mula nang masaktan siya ni Marcos ay iyon ang unang beses na may nagsabi sa kanya ng ganong klaseng simpleng katotohanan. At doon nagsimulang mabasag ang malamig niyang pader. Unti-unti, nagsimulang magbago ang dynamics nila. Sa umpisa ay puro trabaho ang usapan. Pero habang lumilipas ang mga gabi ng brainstorming at overtime, nagiging mas formal. Nagiging mas personal ang mga usapan nila. Si Sam, na dating sarado ang puso ay nagsimulang mag-open up. Ikinalat niya ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Tungkol sa kanyang pamilya, kung paano siya lumaki sa luho, pero laging lamdam ang pressure na maging perpekto, at lalo na kung paano siya iniwan ni Marcus. Oops! Stop muna! Libre ang lahat ng BL series na mapapanood mo rito. Kung napapangiti kita, palambing naman. Pindutin mo na ang subscribe button para mas marami pa tayong sweet na kwento na pagsamahan. Maraming salamat! Kaya ako naging ganito, Paolo. Isang gabing overtime, mahinang ang boses niya habang nakatingin sa kanilang presentation deck. Kapag masyado ka nagtiwala, masyado ka rin nasasaktan. Ayoko nang maulit yun. Tahimik lang na nakinig si Paolo. Ngunit ramdam ni Sam na hindi siya hinuhusgahan. At doon niya naramdaman. Ibang klase si Paolo. Honest, hardworking, walang hidden agenda. Hindi tulad ng mga taong nakilala niya dati.
At sa bawat araw na lumipas, mas lalong nahuhulog ang loob ni Sam sa simpleng kabaitan na dala ni Paolo. Hating gabi na sa opisina. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga keyboard at ugong ng aircon ang naririnig. Habang nag-check si Sam ng mga slides, napansin niyang lumabas si Paolo sa conference room. Dala ang kanyang cellphone at tila may kausap. Hindi niya agad ito pinansin. Pero nang bumukas ng kaunti ang pinto, sumingaw sa katahimikan ang boses ni Paolo. Banayad, malambing, at puno ng emosyon. "Mahal, nandito na yung perang pinadala mo. Salamat, napakabait mo talaga." Sandaling natigilan si Sam at napaangat ang tingin. "Love you too, babe. Ingat ka dyan." At doon, parang biglang may bumagsak na bigat na bato sa puso ni Sam. Parang lahat ng sweet moments nila, yung mga tawanan sa brainstorming, yung mga simpleng kape sa pantry, yung mga gabi ng malalalim na usapan, lahat pala yun ay ilusyon niya lang. Hindi pala siya ang sentro ng mga ngiti ni Paolo. Meron na palang ibang pinagmumulan ng mga I love you na yun. Hindi man niya malinaw kung girlfriend o boyfriend, ay ang alam niya lang ay hindi siya ito. Kinabukasan, ibang Sam ang bumalik sa opisina. Mula sa pagiging approachable at medyo warm na siya nitong mga nakarang linggo, biglang bumalik ang malamig, distant, at puro trabaho na Sam. "Sam, anong problema?" tanong ni Paolo. Nagtataka sa pagbabago. "May nagawa ba ako mali?" "Wala," sagot ni Sam, at hindi man lang ito tumingin. "Focus tayo sa work. Personal life natin ay hiwalay." Nabahala si Paolo. Hindi niya maintindihan kung bakit parang naputol ang unti-unti nilang connection. Akala niya kasi mas naging close na sila. Pero ngayon, parang bumalik sa simula ang lahat. Isang gabi, halos sila na lang dalawang naiwan sa opisina. May deadline kinabukasan at kailangan nilang tapusin ang final presentation para sa big project. Tahimik silang nagtatrabaho, pero ramdam ang bigat ng tensyon sa pagitan nila. Hindi na nakatiis si Paolo. "Sam, anong problema mo sa akin?" Boses niyang may halong inis at pagkalito. 3 linggo ka ng ganyan ah." "Wala akong problema," malamig na sagot ni Sam. Hindi inaalis ang tingin sa laptop. "Meron," singhal ni Paolo. "Ginawa ba kitang tanga? Di sabihin mo na lang kung ayaw mo na tayong magka-partner sa project na to." Biglang bumangon si Sam. Ibinagsak ang ballpen sa mesa. "Hindi mo akong ginawang tanga, Paolo," sigaw niya. "Ginawa kong tanga ang sarili ko." Natigilan si Paolo. Gulat sa intensity ng boses ni Sam. "Anong ibig mong sabihin?" At yun, napahila mo si Sam sa mukha. Tila nahihirapan lumabas ang katotohanan. "Forget it. Hindi mo naman maintindihan. Try me." Tumitig si Sam sa kanya. Halatang pinaglalabanan ng sarili. Hanggang sa bigla na lang sumabog ang lahat ng kinikimkim niyang damdamin. "Okay, sige. Gusto mong marinig? Nai-inlove na ako sa iyo, Paolo." Halos pumutok ang boses niya sa dami ng pinipigilang emosyon. 3 linggo ko nang pinipigilan pero hindi ko na kaya. Tapos, nalaman ko na may girlfriend ka na pala. Bakit hindi mo naman sinabi agad, Paolo? Nanlaki ang mata ni Paolo. Hindi niya ini-expect na ganun pala ang nararamdaman ni Sam. "Sam," mahina niyang tagon. Halos hindi makapaniwala. Pero tuloy-tuloy si Sam. Parang kailangan mailabas ang lahat bago siya sumabog. "Alam ko namang na-straight ka. Alam ko naman na hindi mo ako mamahalin pabalik. Pero sana sinabi mo na may girlfriend ka para hindi na ako umasa." "Boyfriend." Mahina ngunit malino na bulong ni Paolo. Natigilan si Sam.
Ha? Boyfriend ko si Miguel, hindi girlfriend. Parang biglang nagbukas ang isang pinto sa isip ni Sam. Hindi siya makapaniwala. Nakatitig siya kay Paolo na tila ngayon lang niya nakita ang tunay na ito. So you're... Bahagyang ngumiti si Paolo kahit halata ang tensyon. Yes, Sam. Akala mo ba straight ako? At sa sagot na yun, biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Hindi alam ni Sam kung paano iproseso ang nalaman. Kung bay din si Paolo, bakit tila napakalayo pa rin ang mundo nila? Pero, si Miguel, halos pabulong yung tanong. Halatang nanginginig ang boses. Umupo si Paolo sa swivel chair. Halos hindi makatingin ng diretso. LDR kami ng 3 taon na. Nasa Dubai siya. Huminga siya ng malalim. Alam mo, Sam, simula nang nakilala kita, naging confused na ako eh. Oo, mahal ko si Miguel pero... Pero ano? Tanong ni Sam. Bahagyang lumapit at inuusisa ang kasunod. Tumingin si Paolo sa kanya. Halatang naglalaban ang isip at puso. Pero ikaw yung unang taong nagpakita sa akin na pwede pang magbago ang buhay ko dito sa Maynila. Na pwede ako maging mas mataas pa sa expectations ko sa sarili ko. Lalo pang lumapit si Sam. Dahan-dahan, para hindi matakot si Paolo, sabay sabing, Paolo. Umiling si Paolo. Kinukumbinsi ang sarili. Pero may boyfriend ako, Sam. Hindi to tama. I know. At naupo si Sam sa harap niya. Halos magkaharap na ang kanilang mga tuhod. Hindi ko hinihingi na iwan mo siya. Hindi ko hinihingi na magkatuluyan tayo. Ang hinihingi ko lang, maramdaman mo man lang kung ano ang nararamdaman ko. Tahimik na sandali. Tanging ugong ng aircon at mahinang tiktak ng wall clock ang maririnig. Tumingin si Paolo sa mga mata ni Sam. At doon niya nakita ang mga bagay na pilit niyang iniwasan. Ang sakit, ang pag-ibig, at higit sa lahat, ang tapang na maging vulnerable uli. Unti-unti at dahan-dahang inangat ni Paolo ang kanyang kamay. Parang mabagal na pelikula. Dumapo iyon sa pisngi ni Sam. Init, totoo, at puno ng kuryente. Sam, mahina niyang bulong. Paolo, please. At doon, hindi na nakatiis si Paolo. Lumapit siya at tuluyan ang nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na malumanay lang sa simula. Parang nagtatansya. Pero unti-unti itong lumalalim. Puno ng init at emosyon. Parang sa isang halik na yun, nailabas nila ang lahat ng pinigilang damdamin. Lahat ng hindi nasabing salita. At lahat ng takot at pagnanasa. Para bang tumigil ang oras. At nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay pareha silang hingal. Parehong nanginginig. Ang sarap, bulong ni Sam, halos pumikit. Paolo. Nakapikit si Paolo. Parang naguguluhan. Pero sabay naramdaman ang hindi niya maipaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mahal ko si Miguel pero ikaw ay may ibang klase ng pagmamahal. Hinawakan ni Sam ang kamay ni Paolo. Pinisil yun. Hindi kita pipilitin na pumili ngayon. Pero Paolo, gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi dahil sa physical attraction lang,
Mahal kita dahil sa kung sino ka. Yung mabait, masipag, at mapagmahal na Paulo na nakita ko. At sa gabing yun, hindi sila umuwi. Sa conference room sila umpo. Magkaharap. Nag-uusap hanggang madaling araw. Hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa big project. Kwento mo sa akin ang tungkol kay Miguel, biglang sabi ni Sam. Nagkibit balikat si Paulo. Bakit mo pa gustong marinig? Kasi gusto kong maintindihan kung sino ka talaga. At nagsimula si Paulo. Kinuwento niya kung paano niya nakilala si Miguel nung college. Kung paanong naging barkada muna bago naging lovers. Kung paanong tinulungan siya nito sa mga panahong gipit siya. Kung paano sila nangarap na magkabahay, magkasama, at bumuo ng future. Pero habang nagsasalita siya, may parte sa kanya na unti-unting napagtanto. Parang malayo na. Para bang iba na ang init ng mga alaalang yun. At ikaw naman, Sam, wika ni Paulo. Kwento mo nga sa akin si Marcus. Tahimik si Sam sandali bago nagsimulang magbukas. Ibinahagi niya ang lahat. Kung paano siya minahal ni Marcus. At kung paano rin siya ito iniwan at niloko. Pati kung paano siya natutong magtago at magtayo ng pader sa puso niya. Habang nagsasalita ay ramdam ni Paul ang bigat ng sugat na yun. At ang tapang ni Sam na muli itong ibahagi sa iba. Hanggang sa mapagod sila sa dami ng emosyon at salita. Sa huli, humiga silang dalawa sa sofa. Magkatabi. Walang halong pagnanasa pero puro init ng yakap at presensya ng isa't isa ang madarama. At doon nakatulog silang magkayakap. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, habang ang mga ilaw sa labas ng bintana ay nagsisilbing tanging saksi sa kanilang unang tunay na magkakalapit. Kinaumagahan, mabigat ang dibdib ni Paulo. Ilang oras siyang nakatulala bago magdesisyon. Sa wakas, kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Miguel. Miguel, kailangan natin mag-usap. Anong meron, babe? Okay ka lang? Parang iba yung boses mo. Miguel, mahal kita, alam mo yun. Pero, Paulo, ano bang nangyayari dyan? May kaba at inis na sa tono ni Miguel. Huminga ng malalim si Paulo. May nakilala akong iba, Miguel. Natahimik ang kabilang linya. Para bang huminto rin ang mundo ni Paulo habang hinihintay ang reaksyon. Babae? Tanong ni Miguel, may halong galit. Hindi babae, Miguel. Lalaki din. Mabilis ang sumunod na sagot. Ano, Paulo? 3 taon akong nag-abroad para sa ating dalawa? 3 taon kitang hindi nakasama? 3 taon akong nagsakripisyo pero para lang sa ganito? Napapikit si Paulo. Pinigilan ng luha. Miguel, sorry, hindi ko sinasadya. Pero hindi ko kaya magsinungaling sa'yo. So sino siya? Katrabaho ko, Sam. Matagal na katahimikan bago dumating ang pinakamabigat na tanong. Mahal mo ba siya? Nanginginig ang boses ni Paulo. Oo, Miguel. Mahal ko siya. Isa pang mahabang katahimikan. Pero ngayon ay malamig na. Fine, Paulo. Tigil na natin to. Miguel, wag mo na akong kukontakin at sana masaya ka sa ginawa mo. At tuluyang pinutol ni Miguel ang tawag. Naiwan si Paulong luhaan. Pero buo naman ang kanyang loob. Nang malaman ni Sam ang mangyari ay
hindi siya natuwa gaya ng inaasahan ng iba. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Paulo. Paulo, hindi mo ginawa yan para sa akin, di ba? Tanong niya na may alinlangan. Ginawa ko to para sa ating dalawa, Sam. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na ako nasasaktan. Lumapit si Sam. Walang pasubali at niyakap ng mahigpit si Paulo. Halika, magiging okay tayo, Paulo. Magiging okay ka rin. Sa yakap na yun, ramdam ni Paulo ang init na matagal na niyang hinahanap. Hindi kapalit, kundi bagong panimula. Sa kabila ng personal nilang unos ay naging matagumpay ang kanilang presentation sa big project. Ang husay ng kombinasyon ng idea ni Sam at ang malasakit ni Paulo ay nagdala ng panalo. Nakuha nila ang malaking account. Sa celebration party, puno ng tawanan at inuman. Uy Sam, Paulo, dito kayo, sigaw ni Yuki, kumakaway. Tara, inom tayo. Ngunit nagkatinginan lang ang dalawa, sabi ngiti. Imbis na sumama, ay nagpaalam sila at umalis ng maaga. Sa rooftop ng building habang kumikislap ang mga ilaw ng Makati ay doon sila tumigil. Tahimik na gabing may malamig na simoy ng hangin. Paulo, gusto kong sabihin sa iyo ang totoo, wika ni Sam at seryoso ang mukha. Ano yun? Natatakot ako. Sa akin? Hindi. Sa lahat. Sa possibility na masaktan uli ako. Sa possibility na masaktan kita. Sa possibility na hindi tayo mag-work. Umarap si Paulo. Hawak ang kamay ni Sam. Sam, takot din ako. Nasaktan ko na si Miguel. Nasaktan ko na yung taong 3 taon kong minahal. Pero alam mo kung anong natutunan ko? Ano? Na minsan kailangan nating makipag-risk para sa mas malaking kaligayahan. Hindi ibig sabihin na hindi tayo masasaktan. Pero ibig sabihin ay susubok tayo. Ngumiti si Sam. Isang tunay na ngiti na matagal na niyang hindi nagagawa. Para bang nabura ang lahat ng takot at sugot sa puso niya. Paulo Santos, magiging boyfriend ba ako? Hindi na nagdalawang isip si Paulo. Sam Villanueva, yes, magiging boyfriend kita. At sa ilalim ng bituin at mga ilaw ng lungsod, ay hinilakan uli ni Sam si Paulo. Hindi na may halong takot, kundi may buo at maliwanag na pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lang dumarating sa perpektong oras o sa perpektong tao na inakala natin. Minsan, kailangan mong masaktan, magkamali, at matutong pumili sa pagitan ng nakasanayan at ng bago. Ang mahalaga, natutunan ni Sam at Paulo na hindi lahat ng tao ay manloloko. Hindi lahat ng relasyon ay matatapos sa sakit. Kapag pinili mong maging totoo sa sarili mo at maging matapang na magmahal, doon mo mararanasan ang pag-ibig na tunay na nagbibigay ng lakas at kaligayahan. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto, pero laging totoo. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.